kilala mo? Sino kilala mo dito? Ha? Ikaw kilala mo? Paano mo na? Ano pangalan mo? Ay. Ha? Ay. Kilala mo talaga si pastor mo? Kilala mo? Halika. Tara dito kay Sarah. Ano na, mabilisan lang. Mabilisan lang. Yan. Walang maling sagot. Wala rin tama. Ay, sorry. Ayan. Apat lang kayo. No. Ang magbibigay kayo ng isang o dalawang sentence o dalawang salita na kilala ninyo ang pastor nyo. Ayan. Ikaw lang ako namin. Isa o dalawang salita na kilala ninyo ang pastor nyo. Mahilig magkape. Ayan po, all around. Mahilig magpatawa, pero malagim. Raynor sa inyo po, pumunta pa rin po siya sa church pa namin. Sa church. Gano'n siya makilala? Dalawang salita. Ano mo na? Hindi naman ito dalawa mo nga. Alam ko sama. Sorry. Yung una po, Raynor sa inyo po, tumutuloy pa rin po sila sa pagpunta ko sa church. Lalo po sa bahay ko. Dalawang pastor po namin eh. Isa pong passionate at isang generous. Ano? Tama naman sa pagkakilala nyo. Pero kayo ay, tingnan nyo kung sa mas malalang na parang, paano natin, kasi ang aking topic, biglang topic, hindi si Pinoro sa akin ng Torriel. Dapat, ang aking topic ay, may tinatawag na, hindi kasi, mabilis lang po tayo at mabilis na tayo. The source of calling and anointing. Sabi ni, alam niyo po yung salitang, sabi ni Lord sa Matthew 7:21, and then sumusunod talata. Lord, nagpalayas po ako ng demonyo. Hindi mo katabi mo. Hindi mo katabi mo. Nagpalayas ako ng demonyo, nagsalita ako ng pangalan ko, dahil ginawa ko. Ano sabi ni Lord? Ano sabi ni Lord? Sa Tagalog na hindi ko kayo nakilala. I never knew you. Ano sabi ni Lord? Binasagot. Ano ang sumunod? Bakit mo nakilala ng Lord? Sabi, hindi dahil sa ito nagparabisay, hindi. Ang sabi niyo, hindi yung sumusunod at gumagawa ng kanyang kalooban. In other words, sana kung meron po siya uli sa sagot nyo na tama, na sa aking opinion ay mas magtama. Pero tama na ng mga sagot nyo. Pag sabitan nyo, ang ibig sabihin na, kilala mo. Kilala mo. At gagamitin ko yung kay Eva, Adam and Eve. Sa Genesis 4, ay binanggit doon, Adam knew Eva, his wife. Tandaan nyo ha? Adam knew Eva, his wife. And then conceived, and then bear Cain. Pag kilala mo yung kasama, ang pastor mo, at kilala mo yung Diyos, hindi lang kasi si pastor namin ganito. Gusto ko sana madinig lahat po ng sinasabi ng pastor ko, susundin ko. Ano sabi lang? Hindi lahat. Sabi sa akin, Panginoon ay, di ba, papasok sa akin ka rin kung hindi yung sumusunod ng kanyang kalooban. Pangalim yun. Parang mas maganda sagutin.
pong sabihin ng aming pastor, gaya na gawa ko po. That is intimacy. That is intimacy. Now, pag sinabi natin intimacy, hindi po, babagutin ko. Open question. What if you are serving God, but God say, I never knew you? Yung salitang nyo, malalim yan. Pag tinignan natin sa mga salitang Greek word at Hebrew word. Kaya masabi ng Lord, hindi kita kilala. Halimbawa, ginamit ko yung mamaya, gamitin ko yung mamaya kaya. Posible bang active ka, pero disconnected ka? Alam mo yung nandito ka sa church, sabi mo si pastor mo ganito, pero totoo, hindi ka pala connected sa pastor mo. Hello? Ano yung mga ganon? So now, ulit pa parang mga kasyanin mo, may sino tayo oras ko saya. We are talking about something deeper, the whole of kingdom leadership, intimacy with God. Ano ba? In the kingdom of God, leadership is not validated by activity, by relationship. Alam mo, hindi ka makakaroon ng identity kung wala kang relationship. Hindi ka magiging born again kung wala kang relationship. Kung wala ka dito, kung wala kang, hindi ka na merong relationship. Tingnan po natin, yung sinasabing akin nyo, ibig sabihin, sa mag-asawa, wala nang maitatago. Kilala niya ni Adam si Eve. Kasi kahit tubod-tubod sila, alam niya, wala nang itatago. Yun ang kilala. At ako yun, pag mag-asawa, alam na alam niya kung ano. Hindi lang alam kung bisikal o anong gusto, kundi kilala kasi wala na kayong itatago. Di ba kung mag-asawa? Kahit tubod-tubod kayo, alam niyo kung anong meron. Kasi ito yung tinatawag na no. And then conceive, naglihi. At pagkarang naglihi, and then bear. Naging anak si Cain. Pero pag salita niyo, hindi siya ganun kadali. Di ba? Pakiano kumakayan. Ay, nakatay pala. Kingdom intimacy. Yun yung may mga nil. In Genesis 4, it says, Adam knew his wife, the word knew means deep, personal, relation, connection, experiential union, at hindi talaga mas matindi pa yung tinatawag na deep intimacy, deep relation. Sa mag-asawa, dito yung mga mag-asawa dito, di ba wala na kayo may tatago? Kasi asawa niyo, alam na alam niya. Hindi lang yung pankulong alam niyo, hindi lang yung pati kabuuan ng katawan niya, alam niya. Kasi kilala niya ang asawa. Magsalita pa lang yan, alam mo na. Di ba? Pag nagsisinungaling ang asawa mo, alam mo rin. Hello? Di ba? Pag nakaramdaman mo ng ibang gilot, kilala mo asawa mo. Pag nagsasabi ng ito, alam mo. Tama ba ito? Tama. Diba? Correct? Diba? So yun. Kaya, walang pwedeng itago sa mag-asawa. Kasi, yung sinasabi, you. Salita. No. This is not head knowledge. This is hard conviction. Tingnan mo, marami ko. Jeremiah 1:5. Before I formed you in the world, I knew you. Mga ko lang po example. Sabi niya, God's knowing is connected to, yan niya ba? Identity, who you are, calling, what you are born, and assignment. Ang sinasabi niya ay, why are you here on planet Earth? Before the world knows you, the King know you. Ang kasama mo, bago makilala ng iba, ikaw unang nakakakilala. Tama ba? Ngayon, bago tayo naman sa mundo ito, kilala tayo ng Diyos. At ang alam ng Diyos, kung connected ka sa Kanya o hindi. Hello? Bilang leader, masasabi mo ba kayo na kayo ay connected talaga kay Lord? Eh, paano kung may bagyo?
Kilala niyo si Lord. Alam niyo kung ayaw ni Lord. Di ba? Alam niyo kung ano ayaw ni Lord. Ayaw ni Lord, hindi kayo nagbabasa ng Bible. Sino dito nagbabasa ng Bible? Yung totoo. Ha? Ayaw ni Lord na, hindi niyo binabasa. Gusto niya, binubuli niyo. Hindi lang yun. Hindi lang binubuli. Gusto ni Lord, tinutupad niyo yung salita niya. Kaya malupit si Joshua. Di ba? Si Joshua, alam niya yung salita no, sabi niya, day and night, binabasa niya. Not only that, ang sabi, minimeditate pa niya. And after that, sabi niya, and all yung nabasa niya ay kanyang tinutupad. Kasi kilala niya yung Diyos niya. Kaya sa lahat ng laban, hindi natalo si Joshua kasi kilala ng Diyos si Joshua. Ang tanong, kayo dyan, kilala ba kayo ng Diyos? Kilala ba kayo ng Diyos? Ito, kilala mo ng Diyos, Ma'am Sherry, di ba? Ang tanong, kilala ko ba ng Diyos? Kilala ko ba ng Diyos? Baka sabi ko, hindi natin masabi, paano Panginoon ipapasok sa karya ko? Sabi siya ni Lord niya, pero Lord, panay ang kaya ko, nagdalama ka lang ako, nag-i-serve ka ako. Di ba? Wala tayo mo nakapit. Hindi kita kilala. Hindi kilala ni Lord, nagtigil tayo siya eh. So, ibig sabihin, sample lang yun, hindi mo pwede ikailan ni Lord na masipag ka sa gawain everyday, ang galing mo magturo. Alam mo, pero hindi ka kilala ni Lord. Alam mo, parang galing ko eh. Alam niyo sino dito pa mo siya magpaliwanag ng Greek word at Hebrew word? Dami, di ba? Ang galing magpaliwanag ng Greek word at Hebrew word, pero kung galing hentin. Alam niyo yung hentin ay taong parang walang Diyos. Pero ang galing niyang magpaliwanag. Hipokrito ang tawag doon, kagaya ng mga sacerdote. Hindi ko nagdag kay Lord, pero nagpapasa ng salita ni Lord. Tama? Existence ka, ibabasa eh. Diba? Hindi mo katabi mo. So, yun sabihin natin, now, before the world knows you, the king knows you, eh, hindi na pwede magsasabi, ako lagi natin, ako ay matong pastor ko. Pero sabi ng Lord, mahal mo matong mo, ay, hindi pa rin. Ibang lang pagtalikod mo ngayon, may sinasabi ko sa pastor eh. Diba? Yung pastor na yan, puro na lang pera, puro operate. Oh. Yung pastor na yan, lagi na lang yan, sinasabi. Oh, ang tanong, kalila ka ni Lord? Kasi si Lord, kahit magkatako ka, sabi ni Lord eh, Lord, ituloy ko ng kasalanan isang taon doon. Ikaw na, pastor na, nakakamali, puro dagdag-dagdag ka. Mga leader. O paano ko sinabi ng dalawang pastor? Sinasabi ko ito kasi mga leader tayo dito. Diba? In a deep intimacy. Kasi, kung may nakahanda na kami yung gusto ko talaga ipatin ng message, bigyan ko sa akin lahat video. Matthew 7:23, Jesus said, use the same idea. Ang sabi niya rito, ano na dito, I never knew you, hindi kita kilala, meaning no real relationship. Tama ba? Pwede ang mag-asawa, connected, pero walang relationship. Why? Kung may living partner ka, that's not a real relationship, pero hindi mo naman talaga legal na asawa. Tama ba? Maraming may relationship, pero hindi legal ang relationship. Baka mamaya, tayo mga leader dito ay illegal pala. Ay, sorry for the word, ha? Sinasabi natin masipag tayo dito, tumutupin tayo dito, nandiyan tayo na, ang lagi ka na kayo dito. Pero ang reality, illegal ka pala. Dahil hindi ka pala totoong may connection kayo. Simple understanding, intimacy, walking with God daily, mabilis tayo. Intimacy, hearing His voice, intimacy, being close to Him, intimacy is doing His will. Very simple lang. Yung salita mo lang, huwag mo nakalimutan yung salita mo. Diba? Ang sabi doon, talagang kilala mo.
yung tinatawag na legal na relationship. Kilala mo, parang kayo mag-asawa. Ito sa bandang huli, ang pasimula ng Diyos ay sa pag-asawa. Sa bandang huli ay pag-aasawa kasi between bride of Christ at tayo. Between Christ and the church. Mag-asawa rin. Kaya ibig sabihin, dapat kilala ng Diyos kasi inandura tayo sa mag-asawang karadad na ibig sabihin, very connected, malalim ang pagkakaroon ng relasyon. Ang church ay dapat din, ang church ay tinuring na babae at si Christ ang lalaki at sila yung magsasama sa uli. Tama ba? Ibig sabihin, maganda yung relationship. Kung si Adan, handa siyang mamatay kay Eva. Sabi ng Bible sa Genesis, pinatulog in a deep sleep. Parang patay, parang binigyan ng pagpatulog. And then kinuha si Eva para mabuhay si Eva. Si Jesus Christ namatay para sa church. It's the same. Kaya siya namatay para sa church, para ang iglesia ng Rome. Yun ang merong magandang relasyon. Meaning, ay ba handang mamatay kay Christ? Baka kung may problema na, pag nagaw, ay pastor, sakit yung ulo ko, di pa atin. Ha? Pero sakit ulo mo, kung tinawag ka ng kaibigan mo, ano na siya, nalulog ka. Pero sakit ulo mo. Diba? Sakit ang ulo ko, pastor. Hindi ako makapunta. Pero nag-aya na. O, kapi-kapi tayo sa biyaya. Kapi. Ay, sorry. Kaya yung brother Christopher pala yun. Yan. Nagkape. Ay, kasi may kierko doon. Mas maganda may kierko doon, kape. Ikaw ba makakapag-kierko ka ba na walang kape? Ha? Pwede, di ba? Kasi connected ka doon. Tama? Hindi lang dahil sa kape. Di ba? Pero mas maganda may kape doon sa biyaya. Diba? Ang sarap ng kape, lalo na nagkaunay si Lord. Amen? Amen? Pwede mo magkakaroon si Lord. Yeah. Jesus gave a very strong warning. I never knew you, depart from me. Grabe to. Pag hindi ko pa talaga kilala nila, ito ang napakalaking warning ito sa atin. Lumayo ka sa akin, hindi kita nakikilala. Biro mo, 20 years ka ng member ng church dito, tapos sasabihin sa'yo ni Lord, hindi kita kilala. Alam mo bakit? Minsan, sa loob ng 20 years, ang ganda ng ugali mo from 1 year to 5 years, pagdating ng 6 years, nagbago na yan. Ang totoong kilala, hindi ka nagbabago, consistent ka. Kagaya ni sabi ni Pastor Gigi, hanggang tumanda, napakasigla kayo. Diba? Walang, hindi siya nagbabago. Dumating ang sakit na problema, dumating sa iyo ang napakalaking pupo, pero hindi nagbago ang pagbilig dito. Kasi dumating ako ng malaking pupo na 18,000, tulad ng 18,000. Pero hindi ako makakagaliwa. Tuloy-tuloy ako. Kumulat, kumaraw sa akong taon ako ng pupo. Kumulat, kumaraw, hindi ako humihinto. Kasi mag-asawa. Nabakasama yung hinto. Minsan si Jesse, ay matutuwa ako dyan. Kaya pag-uwi kami. Minsan nakasalumong yan, may dalang tuwa. Kaya galing kami sa ulanan. Hindi ko makakalimutan sa ginawa ni Jesse. Bago na naman si Jesse. Bago. Now, this statement was not directed to a believer. Tandaan niyo po, sabi, hindi ito sa unbeliever. Saan ito? Sa mga believer. Not only believer. Kingdom. Leader ng pagiging believer. Are you leader? Are you leader?
Kasi ang leader, yan ang mga backup ng mga pastor. Na kahit ako sabi, hindi ako naniniwala. Kahit ako totoo yung ginagawa mo. Hindi pa ako naniniwala. Pastor ko yan eh. Hindi, kahit ako sabihin niya, pastor ko yan eh. Tama ba totoo? Kahit di ba, pastor ko, hindi, pastor ko yan eh. Ano bakit? Hindi ka kasi sa pastor na binigod. Kaya Lord. Kaya ginagawa mo, kung may mali yung pastor mo, pinabakalan mo. Kasi kay Lord ka nag-iikot sa pastor. Tama ba? Kasi kung pastor na tingnan natin, eh talagang babaksak tayo. Pero pag si Lord, dahil nilagay ko na Lord, bakit ang pastor mo hanggang kamatayan? Diba? Dahil mo kasi si Lord kamatay para sa atin. Tama? So, medyo give ko makontek, no? Yan, ito yung sinasabi natin. Casting out demon, at yan, doing my work. Ang dami. Pero sabi ni Lord, hindi kita kilala. Hindi na po akong tatagal kasi may silang leader, pero mahaba ito, babasahin ko na lang araw. Leader with intimacy. They spend time with God, they listen before they act, they are guided by the Holy Spirit. Ito merong malalim na relasyon sa Diyos. Ha? Yun naman walang lagay. Ang mamaya. Result. Clear direction. May clear direction ka. Pangalawa, meron kang peace in decision. Pangatlo, meron kang strong spiritual authority. Nagkawa ko ito isang mga hindi ako mapaliwanag. Leader without intimacy, busy in ministry. Sila dito busy in ministry. Pero walang anointing. Alam niyo ba yan? Pag ikaw busy sa ministry, mapapagod ka lang. Kasi yung joy ng Holy Spirit, hindi mo yun. Busy ka lang sa ministry, pero ba't ka napagod? Kasi yung joy ng Holy Spirit, hindi mo nararamdaman. Kaya dumating na sa'yo sa daling pareya, hihinto ka. Ay, naku po! Noong 90 ang masalina, paano ba ito? Pupunta ba ako sa baliwa? Kung kukwenten ko, magpupunta ako ng tatlong beses, ako na beses, ay, beses dalawang sito ang aking masalina. Depende dalawang libo. Eh, gusto yun lang yun. Hindi lang ngayon dahil sa akin. So, parang simula ang hihinto ka. Di ba? Eh, kasi buti mo kami, 17 plus na lang. O sa good news, sa Martes, 16 plus na lang. Yeah, active but disconnected. Relying on experience, not impression of God. Result, confusion, yan. Pressure, hindi pressure. Dapat yung mga naman tayo hindi nasa pressure, hindi nagpe-brain ng sure. Diba? With spiritual impact. Para makating ko sa isang topic yan. Intimacy brings clarity of calling. Kung wala kang intimacy, hindi mo talaga maintindihan yung salitang calling. Ang alam mo lang, ikaw ay may calling. Alam mo yung calling? Marami dito, akala nila may calling, pala may calling. Tama na eh. Kasi, alam mo naman sa dyan, puro volunteers lang yan. Wala naman talaga ngayon. Minsan, huwag pa talaga mamibigay ng pamasahe. Diba? Parang, tuloy na po, wala naman pamasahe. Hindi ko talaga kilala sa Lord. Sino kasi ang puprovide na kailangan mo? Diba? Sino ang magbabayad sa iyo? Kilala mo talaga sa Lord kung sa kanya ka naglilingkod. Hindi mo tinitignan kung ang pag-ibig mo, bibigyan ka ba ng katapat na pera? Kasi si Lord tinitignan mo. Ano mo ba? Now, ito. Many leaders are asking, what is my calling? Kahit meron mo naman sa sarili niya. Ano kaya ang calling ko? Dito kaya ako sa praise and worship? O dito ba ako sa pagkakaroon ng magiging isang leader leader? O dito na lang ako sa instrument? O baka mamaya, ang pinagagawa lang si Lord, janitor ka, hindi mo matanggap. Eh kung walang janitor, hindi nilinis sa lugar. Di ba? So, siyempre, kailangan din. So, dapat, makiklarify natin ang tunay na calling ko. Ano yung calling ko? Okay. Ang calling natin, hindi sa pastor natin.
hindi sa mga leader, ang calling natin kay Lord. At dahil meron kang malalim yung depth, intimacy, malalaman mo ngayon kung talaga bang may calling ka. Hindi mo kailangan mga pa. May calling ba ako? Hindi mo kailangan mga pa. Kailangan magkaroon mo ng deep intimacy kay Lord. Lagi na lang natin pinag-usapan, yung relationship. Meron tayo intimate na relationship kayo. Pero yung calling mo, hindi mo alam. Hello? Yan. Yan. But in the kingdom, calling is not discovered first. It's revealed through intimacy. Pag ito malaking kayo, yung Holy Spirit, yung malaman, at yung mo di-discover na ikaw ay may calling. Kasi malalim ka na doon. Ano ang asawa mo? Pag malalim ka sa asawa mo, malalaman mo kung ano yung gusto ng asawa mo, kung ano yung calling ng asawa mo, malalaman mo kung ano yung ayaw ng asawa mo. Kasi meron kayo intimacy. Tama? Ganun din kayo. Important bro. Baka tumagal. If you are not close to God, you will not be clear about your calling. Why? Because calling and from the calling at direction come from relationship. Gagaling sa Diyos eh. Yung pagtawag. Kaya kung meron kang intimacy kay Lord, malalaman mo kasi galing sa Kanya. Tama? Galing sa Kanya. Malalaman mo. Kahit yung direction mo, galing din sa Kanya. Kaya kung ang direction mo, ano ito nakita naman ng pastor dito, ang direction mo kay Lord. Kaya sabi ni Lord, kung magkano mo pastor mo, kaya mo pastor mo, kahit nagkakamali. Pag yung nagkakamali ng pastor mo, huwag ka madalala, ako nagkakamali sa Diyos sa pastor. Sabi ni Lord. Tama? Huwag kang magagalit sa pastor kasi magagalit. Pero kasi yung mga pastor, love ni Lord yan. Nasa puso na Lord yan, Jeremiah. Di ba? Ngayon, kung pastor ka medyo palyado, bakit ka? Kasi kung nanag kay Lord. Pero hayaan mo ang Lord ang magparang sa pastor. Di ba? Kung ikaw, kasi doble ang parang sa'yo. Hindi mo si Harry David. Alam niyang leader niya si Saul, pwede na niyang patayin. Pwede na niyang patayin. Dahil may pahit, may anointing, may tawag nito, hindi niya nagpinatay. Kasi may bahid. Ano sa lagi yung bahid? Anointing. Di ba? Pinahira ng langis bilang ating sa ulo ng Diyos. Kaya hindi niya pwede galawin. Kasi pag ginalaw niya, si David ang maaapektuhan. Ako niya, maray pa sana kaya talagang mahaba kayo. Leader will know what to do, know what to do, know when to stop. Leader will not be always confused, always comparing, always chasing something. Yun ako niyan. Dito tayo. Kasi meron pa tayo sa anointing. Anointing of the Spirit. The anointing is not just a gift. It is the empowerment of the Holy Spirit. Paano malaman na isang tao may anointing? At paano malaman na isang tao na may amoy? Yun ang binigyan mo tabi mo. Anointing. Bango. Hingaan mo na konti. Hingaan mo. Paano malaman ng anointing? Hindi mo na kailangan mamula. Hindi mo na kailangan mamula. In other words, na salita ng anointing, alam mo yung calling, alam mo yung purpose, plus responsibility. Pag meron kang anointing of the Spirit, ang ibig sabihin niyan, meron kang calling, plus purpose, plus responsibility. That is anointing. Alam mo ba? And the Spirit of God is anointing. And then sabi ng Bible sa loob, and then ipinahayag ng mabuting balita sa mga bihag, sa mga bihag. Pag meron kang Holy Spirit, hindi mo na kailangan tanungin kung meron ka. Kasi ginagawa mo na kung ano yung pinagagawa ni Lord kayo. Kung ano yung calling mo, kung ano yung purpose mo, ano yung bigat na nararamdaman mo. Pag nakakita ka na isang, sabi ni Jesus, kumamit ang Jerusalem, Matthew 9:35-38, sabi niya,
Umatay ng tao, mayroong pain. Parang tumatupang walang aton. Ang sabi niya, nagkaroon siya ng great compassion. Ang compassion is more than love. Ito yung tinatawag natin deepest love. Yung kamalaw yung paglakot eh, para ikaw yung nasayatan. Pag nakita mo sobrang habang ng puso mo na hindi ka mapakali, hindi yung merong siraon, taratawag. Tuwa-tuwa ka, di ba? Hindi na nakaramdaman. Habang, in other words, yung habang, sa Tagalog, di ba? Yung pagkaroon, alam mo iba talaga pag may anointing ka ng Holy Spirit. At nawa, ang bawat leaders natin, may clarity tayo mag-holy dahil may intimacy tayo. At kung meron pang clarity ng holy, mas maintindihan mo na meron pang anointing of the Holy Spirit. But here's the truth. Anointing flow from intimacy. Diba? Nagputo ko yung aking sabi mo na. Yeah. Not from talent, practice, position, but from relationship with God. So, ayan, anointing ay nagpuplo yan. Dahil sobrang pakinig na sinabi kay Lord. Halimbawa, bakit ako, paano malaman na ako yung anointing kay Lord? Yan sabi ni Nini, talaga naman sa AI ngayon, malilito ka. Marami tayong gumagamit ng AI. Yes, ang daming information. Pero pag nararamdaman mo walang transformation yung sinasabi mo, pagpihit ka na. Ang dami natin pinarefine sa AI. Ang dami! Pero nagpa-refine ka ba? Hello? Hello? Tama! Pa-refine! Paayos sa AI! Sino mo ba nagpapaayos ka ba gano'n? Hindi yung sabihin. So, kailangan natin ayusin. Kasi maranasan mo yung anointing ng Holy Spirit. Huwag kayong mag-ala. Dahil namatay na, wala na. At tapusin ko na po yan. Ito po, yung case of Abel. Gusto ko tumakita natin. Kahit dito na lang ako, kahit dito ko na tapusin kita. Dito ko na lang tapusin para hindi kayo natin mainit. The Lord respected Abel and his Abel's offering was accepted not just because of what he gave, but because of who he was in relationship with God. Kasi rin yung talata sabi, the Lord respected Abel. Ang sacrifice and his offering. Hindi sinabing, the Lord respected his offering and Abel. Masin nyo, magkaiba yun. The Lord respected Abel. Why? Kasi si Abel, ang Panginoon, nakita ng Diyos yung buhay niya kay Abel na merong misturang larawan at wangis ng Diyos. Kaya nung makita ng Diyos, pag meron mong ganun, ibig sabihin, tapos si Lord, very intimate ang relationship mo. Tama? Ngayon, dahil very intimate ang relationship mo, tatanggapin niya yung offering mo. Kahit magbigay ka na ng 1 milyon dito sa church, pero hindi mo kamukha si Lord, walang kwenta. Wala. Invalid yung relationship natin. Di ba? So, yung kung gusto natin makita rito. Because who he was in relationship with God. Grabe. No, kilala ng Diyos si Abel. Tingnan niyo po, kahit na sa paghandog, ang inandog na ay isang tupa. Ang inandog ni Cain naman ay masabahan ng tupa. Parang parehas ka lang. Pero bakit kilala si Abel? Kilala ng Diyos si Abel. Why? At kilala rin ni Abel ang Diyos. Kasi alam niyo yung inahahain na magbibigay ng abawa. At alam niyo ba yung simbolo ng tupa? Yun yung simbolo na ang Diyos natin ay hinandulad sa tupa na akatayin. Ibig sabihin, kilala niya. Kaya naghandog siya ng tupa. At si Jesus Christ ang hinandog sa atin para tayo ay muli pagkakaroon ng tamang relasyon sa Kanya. Amen? Na kung yung ay pagpatay ng tupa, hindi yan bata-bata.
may kasamang dugo. Pag sinabi pinatay mo, may dugo. At ang simbolo ng dugo ay God ay buhay. Nakuha niyo po yun? Kaya huwag kayong maghahandog ng walang kabuhay-buhay. Diba? Kung ikaw ay pumunta sa church, pumunta ka nga sa church, ha? Sinayang mo yung isang oras o 2 oras na nandun ka. Alam mo bakit? Wala kang ginawa sa likod, hindi mapwentuhan. Sayang. Kaya yung salita ng Lord. Alam mo ba, ang salita ng Lord is precious. More than gold. Pero sinayang mo yung salita na dapat sana, paglabas mo, i-bless ka, hindi mo nabilib. Kasi, oy, marites tayo dito ha. May marites na ito. Kaya, wala pang hindi mo pinakinggan ang salita ng Lord, ang tawag doon ay salitang tanto, bastos. Ano yung sabihin na wala kang respeto. Ang salita ng Lord ay makapangyarihan, nagbabago ng buhay, nagbibigay ng pagkapala, tapos hindi mo pinakinggan, ang tawag doon, wala kang respeto sa salita ng Lord. So, mga kapatid, hindi ko lang tatapusin. Dahil may ginawa natin, hindi ko lang tatapusin ng kapatid ko. Ang gusto ko lang pakita. The depth of our intimacy pero ng ating relationship, dapat hindi mo kilala ko lang sila. Dapat kilala ko nila. Diba? Hindi ka lang kilala ng pastor mo. Dapat kilala ko rin ng pastor mo. May kainaan ng pastor ko, baka ako. May kakulangan ng pastor ko, baka ako. Kilala tayo ng Diyos. Pero dapat, hindi mo lang siya kilala. Mas kilala ka ng Diyos. Kaya kung kilala mo ang Diyos, hindi ka gagawa ng mali. Dahil ayaw ng Diyos na gumawa ka ng mali. Kung kilala mo ang Diyos, hindi mo lalabagin ang purpose niya. Dahil alam mo ang Diyos, ayaw niya nilalabag ang purpose niya. Amen? Yun lamang po at magandang